Ito, sample lang. Yan po si dating Senador Laila de Lima, number 1 nominee ng mamamayang liberal, yung party list na nanalo po ngayong katapos lang eleksyon. Itong picture na ito ay resource person dyan sa mga hearing sa Kongreso, especially yung Quadcom. Ngayon, sa pagpasok ng 20 Congress, hindi na siya resource person. Siya ay kasama na sa mga congressman na mag-iimbestiga at in aid of legislation sa kanilang gagawin. Kasi siya po ay magiging congressman. Kasama siya doon sa top 20 or top 16 na mga party list. So pasok na pasok po yan dahil 16 congressman ang kailangan. So siya po ay kasama na dyan. Panalo. First time, up, sabi nga niya, doon sa kanyang mga statement at mga pinopost na sa social media, after makulong siya ng 7 taon sa gawa-gawang mga kaso, siya ay muling nakabalik sa presinto at nakaboto. Kaya masayang-masaya siya kahapon dahil nakaboto siya. At sa pagbotong yan, first time uling makaboto after makulong at makalaya, naipanalo pa niya ang kanyang party list, mamamayang liberal. Okay? So siya po ay isang magiging kongresista na. Dating senador, ngayon maging mababatas at makakasama niya yung Makabayan Bloc, Akbayan at iba pang mga marginal sector na mga kongresista sa mababang kapulungan. Mukhang abang-abang ngayon ang ating Senado at Kongreso. Sa Senado, magkakahalo-halo yung mga pro-Duterte, pro-administration at yung mga Liberal Party, tiklawan-dilawan. Sa Kongreso naman, ganyan din. Mas marami din po yung administration party, tapos masasamahan itong grupong ito ng mga agresibong grupo at iba pa. So po, mukhang makulay ang next Congress, 20 Congress na magsisimula sa July. Yan din yung 4 SONA, pang-apat na State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Okay? Sa July 28, kung di ako nakakamali, ang opening ng 20 Congress. So may mga bagong mukha sa Kongreso at sa Senado. Kaya ako kaabang-abang at babantayan ng inyong lingkod at ang aking mga channel, itong MA Pinoy TV at Mike Abi Opinions, ang galaw nitong ating mga nahalal sa iba't ibang posisyon, especially sa Kongreso at Senado. Kasi kung alam niyo kung bakit, sa Senado, yung mga bagong senador, yan po yung magiging senador judge doon sa impeachment dahil tuloy-tuloy na po ang impeachment. Hindi na mahaharang yan against Sara Duterte. Sa Kongreso naman, kung halimbawa, hindi ako sigurado, kung halimbawa merong mga prosecutors, yung 11 prosecutor na congressman na itinalaga diyan sa impeachment trial, kung sakaling hindi sila lahat makabalik. Halimbawa, hindi ko alam kung may matalo diyan. Pwede na ngayong palitan ni Jokno at saka yun ang pwede mangyari. Pwede maging prosecutor si Jokno at saka si Laila de Lima. Kasi sila ay parehong magiging congressman-elect, party list system, this coming 20 Congress. Parehong magagaling na abogado yan. Si Jokno at de Lima. Yan ang pwedeng ipalit dun sa posibleng natanggal o hindi nanalo na prosecutor. Kung hindi man, makakatulong din ang malaki yan. Kasi ang Kongreso, ang Kamara, silang prosecutor. So pwede silang magtulong-tulong dun sa mga ebidensya. Okay? Laban kay Sara sa gagawing trial sa Senado. Kasi hindi lang naman po yung 11 prosecutor ang magtatrabaho dyan. Dahil Kongreso ang complainant, Kongreso ang nag-endorso, Kongreso ang nag-produce ng mga ebidensya sa article of impeachment. Kaya yung buong Kongreso ngayon at yung Kongreso na papasok sa July, magtutulong-tulong yan para sa palakasin ng ebidensya laban kay Sara Duterte. Kaya hindi pa rin masaya ang mga Duterte niyan. Kasi lalakas yung mga prosecutor. Dahil dumami yung mga congressman sa ilalim ng party list na makabayan kung tawagin o sila po yung talagang agresibo. At nagkatotoo na nga po, Sir Mike Abe. Ito po nga si Laila de Lima ay open na open po at sigurado ko na magiging isa po siya sa magiging congressman prosecutor sa impeachment trial ni Sara Duterte dahil inopera na po siya ng ating House Speaker Martin Romualdez para maging isa sa mga prosecutor. Kaya nako
mawala man sila Benny Abante at yung iba pang mga kongresista sa Quadcom, mawala man yung ibang mga kongresista na umusig at naglitis o kumbaga nag-interrogate dito kay Sara Duterte. 'Di ba sila Kimbo hindi nanalo, yung iba pang mga kongresista, pati yata si Caraps Paduano hindi yata nanalo. Nako, ito po yung mga mas matindi ang tingin kong pumalit dahil ito pong mga kongresista ngayon na nanalo like Shell Jokno, Colmenares at itong si Laila de Lima. Nako, meron tong personal na pangangailangan para maging sila ang prosecutor. Kaya Sara Duterte, makatabla man lang, di ba? Kaya Digong, eto nga si Laila de Lima. Kaya po alam nyo, nung nakita ko itong balita na ito, na inoperan siya ni Speaker Martin Romualdez, si Laila de Lima na maging prosecutor, naku po, sabi ko, yari. Yari talaga si Sara. Yari talaga. Kitang-kita natin kung gaano kabuisit si Digong. Kaya Laila de Lima doon sa Kongreso, sa Quadcom, di ba? Nakita natin, talagang gumaganyan-ganyan pa si Digong kay Laila de Lima noong nasa Quadcom si Digong. What more pa kaya ngayon kung anong maramdaman ni Digong na ang maglilite sa kanyang anak ay ang kanyang pinakulong ng halos 6 na taon, 7 taon sa kulungan ng walang kasalanan. So ito na po yung sweet revenge. Napakaganda ng pagbabalik ni Laila de Lima talaga sa politika. Ito ang pinaka magiging madilim. Ibibigay talaga ni Laila de Lima ang isang madilim na impeachment trial para kay Sara Duterte dahil napakagaling ni Laila de Lima. Hindi yan magiging DOJ secretary. Hindi yan magiging senador kung hindi yan para sa katotohanan. Sinira lang talaga siya ni Digong at ng iba pang mga personalidad like Bato de la Rosa para hindi po ma-diskarel ang kanilang mga plano, ang kanilang EJK, ang pagsistema sa pulburon ng mga kaibigan ni Digong like Michael Yang. Kaya pinakulong nila si Laila de Lima. Kaya humanda ka ngayon, Sara Duterte, si Laila de Lima mismo ang magliliti sa'yo. Isipin mo pag nagsama-sama sina Colmenares, Laila de Lima, Jokno, yan po yung mga kilalang abogado sa kanilang grupo. Malaking tulong yan. At yung iba pang mga abogado dyan, na mga district congressman, sila lahat ay magtutulong-tulong para palakasin yung laban nila. Panindigan ng article of impeachment laban kay Sara Duterte. Kaya hindi pa ho tapos. Tapos ng eleksyon, pero itong papasok na kongreso, dito po magkakasubukan. Kaya ba nilang mapatunayan ang mga kaso at ebidensya at testigo against Sara Duterte? Kaya bang harangan ng mga senador na pro-Duterte ang malakas na impeachment at ebidensyang ipipresenta ng Kongreso sa pagsisimula ng trial, pagpoproseso, magsisimula junto ng mga proseso, din ang actual trial niyan sa next Congress na. Kaya marami pa hong mangyayari, marami pang aabangan. Nasa kamay na ng mga bagong senador at mga dating senador kung anong kahinatnan ni Sara Duterte. Ebidensya ba ang titingnan nila? Dokumento, testigo, o magiging kapartido? Nakatulad ng kailang sinabi before election, gusto nilang manalo para isalba si Sara. Gusto nilang manalo para iligtas si Sara sa impeachment trial. Yan po yung gusto ng ibang kandidato ng PDP laban. Ngayon, meron pong makakalusot. May nakalusot na actually. 3 na din sigurado kung di ako kakamali. So, yan ba yung kailang gagawin? Panindigan? Maging bulag sa katotohanan, sa ebidensya? O hindi? Kaya aabangan natin. Maaaring lumakas lalo ang loob ng mga yan kasi 6 na taon. Speaking of 6 na taon, kayo mga butante, may pagsisisi ba kayong gagawin? Lagi naman ang pagsisisi sa huli. Ako, hindi ako nagsisisi.
Kasi kahit apat lang ang senador na sa ngayon ay nananalo sa aking ibinoto, proud pa rin ako. Okay? Kahit na yung majority ng ibinoto ko hindi nanalo, okay lang. At least masaya ako dahil yung gusto ko nasunod. Okay? At hindi ako magsisisi. Hindi ako magsisisi doon sa mga ibinoto ko sa ngayon. Sana. Di ba? Kasi yung pinanalo ko, yung apat na senador na ipanalo ko, sa tingin ko mayroong sapat na kakayanan. Kaya nga sila siguro nanalo. Yung iba, baka may mga ibang dahilan kaya hindi sila nanalo, wala tayong magagawa. Kasi yung iboto natin ng isang kandidato, na nagagawa natin ang ating kagustuhan, okay na yon. Kung ang iso ay panalo, iba na yon. Yung iba na ang papanalo dyan o yung mismong kandidato. Di ba? Kaya magsisisi na ba kayo? May nagsisisi na ba? May dismayado ba? Hindi. Dapat masaya tayo. Dahil pulso, hatol ng bayan, nagsalita na ating irespeto sa local and national position. At least na ipakita natin sa pangkalahatan. Kung meron naman pangilan-ilan na kaunting problema, pangkalahatang natuloy pa rin at naging generally nga peaceful, sabi ng ating pamahalaan, lalo ng PNP at military, ang ating political exercise. Kaya mga Pilipino sa abroad, congratulations din sa inyo, mga OFW. May ilang bang, hindi ko alam kung percentage, ilang milyon ba o nakaabot ba ng 1 million? Ang mga nakabotong Pilipino sa abroad, sana marami rin kayong nakaboto na katulad ng iba. Ayan. Okay? So, tanggapin ang pagkapanalo, tanggapin din ang pagkatalo para hindi masakit sa ulo. Di ba? Relax lang. Ganon talaga ang labanan. May nanalo, may natatalo. Hindi pwedeng lahat panalo. Please like and share ng ating video. So, talagang ito pong si Sara Duterte ay malilintikan talaga sa kanyang impeachment trial. 'Di ba? Kung binigyan ni Digong si Laila de Lima ng kumbaga parang you give me hell, I will give you hell. Parang ganon ang magiging dating nito sa akin, ito impeachment trial ni Sara Duterte, na mayroon pong Laila de Lima sa team ng mga prosecutor. Ilang taong pinahirapan ni Digong si Laila de Lima at pinakulong ng walang kasalanan, di ba? Tapos malalaman natin na, di ba, si Laila de Lima ay magiging prosecutor. Talaga pong bibigyan ni Laila de Lima ng hard times at dadaan po sa butas ng karayom etong si Sara Duterte. Kasalanan ng tatay ni Sara yan, di ba? Masyadong kumbaga sa takot ni Digong na si Laila de Lima ay maging balakid sa kanilang mga plano, sa kanilang mga magiging kita noong ito ay senador. Talagang pinakulong ni Digong si Laila de Lima. Kaya po, good luck na lang kay Sara. Good luck na lang sa kanyang impeachment trial. Mapunta naman po tayo dito sa mga nanalo po na senador. Ito po yung aking mga binoto na nasa Magic 12. Si Erwin Tulfo, si Kiko Pangilinan, si Lacson at si Soto at si Lito Lapid pala. So lima po. Binoto ko rin si Ben Tulfo, si Abby Binay, si Benhar Abalos, Manny Pacquiao, binoto ko yan. Heidi Mendoza, binoto ko yan. Yan po yung mga binoto ko. Luke Espiritu, yan po yung mga aking mga binoto pero hindi po mga pinalad. Yan po yung ilan sa aking mga binoto. Okay lang kasi alam niyo yun ang exercise natin na nasa demokrasya tayong bansa. Yan yung democratic process di ba? Kung sino ang gusto natin na mamuno sa atin, yun ang ating iboboto. Kumbaga alam niyo po, itong nakarang eleksyon na ito ay ang dapat nating pasalamatan at dapat nating magbigay pugay kay PBBM. Bakit? Napakapatas po ng eleksyon na ito. Walang halong pandaraya, walang halong manipulasyon, walang kahit anuman lang na dumi. Itong nadungisan ang demokrasya ng ating bansa dito po sa nakaraang eleksyon na ito. Kahit na anong sabi nila na may pandaraya, kahit anong sabi nila na mayroong anomalya, di ba? Katulad ng ninangaw-ngaw ni Amy Marcos, kung meron pong anomalya dito, bakit nangunguna si Bongo? Di ba? Nandiyan pa si Bato de la Rosa, si Marcoleta. Di ba? Kung meron pong anomalya dito,
Hindi mananalo yan. Kahit isang kaalyado ni Digong, hindi mananalo. Kung may anomalya yan, hindi mananalo si Digong na mayor ng Davao City. Di ba? Walang anomalya dito. Wala pong kadungis-dungis ang election 2025. Napakalinis po ng eleksyon na ito. At lalo po akong pinahanga ni PBBM sa ginawa po niya na yan, na hindi po niya kumbaga ginamit ang kanyang kapangyarihan para makapandaya at para po mailuklok ang mga kandidato na gusto niya na makasama niya sa pagseserbisyo sa taong bayan. Kaya palakpakan natin diyan si PBBM. Palakpakan natin kasi napakaganda ng ginawa niya na yan, napakadakila niya na hindi po niya ginamit o in-exercise ang kumbaga yung pamumulitika wala. Yung paninira, wala. Yung pandaraya, wala. Wala kay PBBM yan. Napakapatas ni PBBM. At kung meron mang talagang plano o meron man sa isip ni PBBM, yung sinasabi na magmamartial si PBBM, yung magiging diktador, wala eh. Kasi alam nyo kung talagang gagawin niya ni PBBM, uumpisahan niya sa 2025 election. 'Di ba? Tingin ko kung talagang gugustuhin ng isang tao na mandaya diyan sa eleksyon na 'yan, 'di ba? Kaya niya, gagawin niya. Kung talagang gusto niyang mandaya, pero hindi po niya ginawa 'yan at nanalo pa nga ang mga kaalyado ni Digong at yung mga itinaas ni Sara Duterte na kamay ng mga kandidato nanalo din, 'di ba? Like Camille Villar at etong si Amy Marcos. Kaya po talagang si PBBM, napakaswerte nating mga Pilipino dahil nasa demokrasya tayo, meron tayong PBBM na patas at meron po tayong mga tauhan sa gobyerno na masasabi natin na tapat na naglilingkod para sa mga Pilipino. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo, please support Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Ingat po kayo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Okay, congrats kay Mayor Janice Degamo, kay Mayor Fritz Diaz, kaya Vice Mayor Alvin Truita ng Dawin, at syempre kay Yorme Isko Moreno ng Maynila. Ayan. Congratulations po sa mga nanalo.